Ang Kingdom Singer naman si Stephanie Ibarra at ang kanyang pamilya nagsalita na ukol sa mga malisyoso mga paratang na idinadawit siya at iba pang kababaihan laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Stephanie at ang kanyang kapatid ay ilan lamang sa mga miyembro ng Pastoral Care Department na lumaki sa ilalim ng pag-aaruga ni Pastor Apollo at itinuturing ang butihing pastor bilang ama. Ang ulat mula kay Hannah Jane Sancho. Gikuha nila amahan ako. Gikuha nila akong inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa ako Ang Kingdom Singer at miyembro ng Pastoral Care na si Stephanie Ibarra ay isa sa mga inaruga ni Pastor Apollo C. Quiboloy mula sa pagkabata sa loob ng ministeryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kung kaya't, ganun na lamang ang sakit na naramdaman nito dahil sa hindi patas na pagpapairal ng batas at sa samot-saring aligasyon na ipinupukol sa butihing pastor na siyang nagsilbitong ama mula nang siya ay 2 taong gulang pa lamang. Kasama ang kanyang ina na si Elizabeth at nakatatirang kapatid na si Ruth, matapang nilang sinagot at pinasinungalingan ng ilan sa mga malisyosong aligasyon at dumi at pilit na ipinapahid kay Pastor Apollo. Ilan nga rito ay ang umanong pag-recruit ng KOJC ng mga kabataan, particular na mula sa broken families. Inaalok umano ng libreng edukasyon upang mahikayat na pumasok sa KOJC. Nilalagay sa Bible School ang mga kababaihan, ginugroom bilang pastoral at kalaunan ay gagawan umano ng pang-aabuso at kahalayan. Ayon sa ina ni Stephanie, hindi totoo na may pamimilit at recruitment na nangyayari para lamang may pumasok sa KOJC. Dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit noon, ilang beses siyang nagsulat kay Pastor Apollo upang sagipin ng KOJC ang kanyang mga anak dahil wala na siyang mapag-iiwanan sa mga ito. Sa sitwasyon ko, ako ang humingi ng awa kay Pastor. I even tried two letters. Doon naawa sa amin si Pastor na kinausap talaga ako ni Pastor na dadalhin ko si Tani at si Ruth sa Davao, pero yun kasama na ako. So, hindi nagre-recruit si Pastor. Nobyembre taong 1995 nang kupkupin ni Pastor Apollo ang kanyang pamilya. Ipinagamot siya at inaruga ni Pastor Apollo na parang mga sariling anak sina Stephanie at Ruth. At iba pang mga kabataan na gaya nila ay mula rin sa matinding pangangailangan. Samantala, ibinunyag rin ng mag-iina na makailang beses din muntik pauwiin dahil sa pagiging sutil at sa katigasan ng ulo. Patunay lamang na walang exemption sa KOJC pagdating sa disiplina, lalo na pagdating sa kasalanan ng imoralidad. I'm sure na hindi talaga nagre-recruit. Kasi nung nagpasawa yung mga anak ko, pinauwi kami ni Pastor. Nagmakaawa ako kay Pastor noon na kung pwede, bigyan pa kami ulit ng pagkakataon. Pag ang isang taon bumagsak sa tukso ng immorality, ang ginagawa ni Pastor John Unabes, kung sasubmit siya, kung papayag ang isang tao na correct, makaka-undergo siya sa nag-discipline. Pero ayon sa gusto ng worker, ng taong involved. Kung ayaw naman niya, he is free to go. I've done so many things that I cannot be proud of here in the kingdom. I myself, kinausap talaga ako na kung if I cannot live up to the standard, the spiritual life here in the kingdom, then I might as well try to live my life outside of the kingdom. Ganun. Kasi hindi talaga pwede dito yan. Hindi pwede yung mga gawain ng mga kalaswaan sa Kingdom Nation. Ngunit sa kabila ng pagtutuwid at disiplina, pinili nila na manatili sa loob ng bansang kaharian, taliwas sa mga ipinupukol sa paratang kinakawawa ang mga missionary worker at walang kalayaan na umalis. Well, we are together here in the kingdom and nobody needs help for us to go out of the kingdom. If we wish to go out, we are free to go out anytime. Ang lalaki kaya ng gate namin dito. At saka may HRD dito, katulad ng nasabi ko earlier, we have our freedom of choice here. We are free. Anybody from the outside is free to fill up a form and become a full-time miracle worker.
And anybody also is free to leave the kingdom as easy as they went in. So, it's just a matter of freedom of choice ng tao na nandito. Kasi nandito kami, hindi dahil gusto ni pastor, hindi dahil gusto ng mama namin, hindi dahil gusto ng kahit sino mang tao. Nandito kami kasi gusto namin na nandito kami. Samantala, sa gitna ng mga malisyosong issue na lumalabas ukol sa pastoral department ng KOJC, ipinaliwanag nila kung ano ang ginagawa dito. For 30 years in the ministry, I have seen how they've been groomed. I am very, very thankful na ang anak ko inilagay doon sa pastoral. Ano bang tinuturo doon? Una, best, ang maging maayos ang kaisipan na walang malis. Bigyan ng integrity at dignidad ang buhay nila bilang babae. At number 1, bawal ang flirt-flirt. Okay? So I don't believe on such allegation na gagamitin si pastor dahil si pastor mismo ang ayaw at hindi umaayon sa lustful gesture. And it so happened na na-assign kami sa pastoral department, parang scholars. We learn from the teachings of pastor, we learn from the fellowships of our administrators, we learn the ways of kingdom leadership. Iba kasi yung leadership sa labas at saka yung pagiging isang spiritual leaders. So yun yung tinuturo sa amin sa pastoral department. Para naman kay Stephanie, ang disiplina at pagtutuwid ang siya naging daan upang tunay niyang maunawaan ang mga salita ng Diyos at matutunan kung paano ang tunay na magbigay ng papuri sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng musika. Grabe yun ang iyang pag-antos. I'm not a good talker, di ko kayo makasultit, but because of him, I can compose songs of worship. Kaya akong giagian, di gid lalim, di basta-basta. But I am grateful because of him na ako dira gatindog sa tubangan, gakanta, gaawit, ga-share og songs of worship sa tibuok kalibutan. I never hate pastor na ginadisiplina ko niya. Katong manang gawas mo nang ginasulti na giloy-loy kong pastor, it's a really a big lie. No. Gidisiplina ko niya tungod kay gihigugma ko niya. And because of that, nabago akong kinabuhi. Ug nailhan ko sa Amahan. And I have a salvation. Sa huli, naglabas ng saloobin si Stephanie dahil sa di makatotohanang mga aligasyon na pinupukol at kawalang katarungang pagtrato na para bang convicted na si Pastor Apollo kahit nakasalang pa lamang sa korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Gayunpaman, matibay ang kanyang paniniwala na kahit wala mang hustisya sa lupain ng mga tao, nangingibabaw ang makalangit na hustisya mula sa Diyos ng kalangitan at kailanman hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang hinirang na anak. Sa tinuod ng pastor, it's so painful. Ako na makita anak ko ka. Naginaing anak. Sa mga wala na kaila sa imuha. Because they just believe sa ilang mga nadunggan na mga bakak. Sakit sa ko, ana. Because I know who you are. Because I've been with you since 2 years old. Nagikuha nila amahan ako. Nagikuha nila akong inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa ako, Ingani ka dautan ng kalibutan. It's too painful. But I have to follow what you said. Paligon lang mo. Kung wala lang ka, pastor, nagtudlo sa mugugma. Kaning mga tao naging anis sa imo, ha? We don't know what we will do, pastor. Because we can die for you. Tungod kay nga anak ka. Kaya ni mong ihala ng imong kinabuhi para sa kaluwasan sa isa. Ingana ka kamaayo. And now these people, ingana ilang paghugaw sa imong pangalan. Ni-accuse yung many things na sila man mismo nagabuhat, ana. Ang ako lang ginahunamhin mo ko spiritual. And this is all kanitanan mahuman rapod ni. And one day mag-uban-uban ta. Mauna ako ginatuuhan. Kabalo ko na dili pasagdan sa amahan ang gingharian. Dili pasagdan ang anak.